Nagbabalik na naman po ang ating programa, Love Notes and Memories. It's already 3:05. Baka po inaayos na po namin yung upa ng ating Senator Sunny Trillanes. Inayos na po namin para agad-agad pagdating niya, uupo po agad siya. Kaya dire-diretso na siya para ganun lang po yon. Eto po, susunod po yan is, opo, sobra nga pong init, sabi niya. Opo, okay lang po yon. Galing po ito kay Lulu ng Las Piñas. Miss Treasure, my friend po kami. Pag siya ang hihingi ng pabor sa akin, agad gusto niyang magawa. Pero pag ako po ang nangangailangan sa kanya, ay daming reason na di siya pwede. Kaya po inis na inis kami sa ugali niyang pangit na di ko malaman kung saan niya natutunan. Inisip po namin tuloy ugali ng pamilya niya o ugali ng Bisaya. Ugali ng Bisaya. Alam mo po, yung pag-uugali po kasi ng family, sabi niyo, o kaya Bisaya, kasi po, ultimo, kahit nga po Tagalog may masamang ugali, hindi po ba? Hindi po ngayon Bisaya ka, Tagalog ka, o ano man pong nasyon, masama ang ugali mo. Yung po kasi, minsan, yan natutunan, yan ang nakalakihan niya sa magulang niya, yan ang, yung po bang, yung magulang po niya kasi ganyan ang ugali, kaya nasulsulan siya, o yun naman pong sinasabi nyo na naku, inubo ako. Nasamid po ako, sorry. Nagkaroon po ugali po ng kanyang mga pamilya o Bisaya, yun nga po. Wag mo pong iisipin na yung ganun. Ba't ako nasasabit? Sa Bisaya lang po. Hindi po ganon. Ang masasabi ko po, pag meron po kasing tao talaga na iyan ang ugali na ikaw naman po napapangitan sa kanyang ugali. Kaya hindi po natin masabi yung pag-uugali nila. Di po ba? Kaya iyan po ang masasabi ko lang sa inyo. Ganon, no? Galing po ito kay Lulu ng Las Piñas. And then, susunod po, galing kay Rosie ng Laguna. Miss Treasure, boyfriend ko po, gusto palagi na magkikita kami. Kaya lang po, ako ang laging gumagastos sa motel at pagkain. Kaya po minsan sa bahay, nilang inuupahan, kami nagpupunta para lang mag-sex. At siguro po, para makatipid ng gasolina. Minsan po kasi sa akin, humihingi ng panggas. Alam mo, Rosie, ang lalaki or boyfriend mo, pag siya ang gagastos para lang sa inyong pag-date or pag-gasolina, lahat ba naman ang pupuntahan nyo, ikaw ang gagastos? Alam mo, mahiya ka naman sa sarili mo at saka isipin mo, igalang mo naman at respetuhin ang iyong sarili. Kasi ang mga lalaki kasi habang ikaw nagkakaroon ng kung ano-anong kuwan, yan ang nangyayari sa kanya. Ganon. Kakalimutan niya lahat yan. Yun lang yun. No? Gusto niya kahit hindi kayo mahal, kahit hindi ka mahal, basta makuha lang yung gusto niya. Ayun, yun lang po ang masasabi ko sa kanya. Ganun talaga sila. Yun, iyan ang ugali ng mga lalaki na hindi talaga maganda para sa atin. Di po ba? Yung kasing ugali nila hindi natin maintindihan kung bakit minsan mambababae, pagkatapos wala lang, meron palang girlfriend. Ayun, di ba? Alam mo na, Rosie ng Laguna, Miss Treasure,
boyfriend ko po, 60 years old na. Pero, mayroon po siyang 3 babae. Hindi ko naman po malaman kung bakit yung babae na yon ay nagtsatsaga sa kanya, samantalang sa akin po, hindi nga makaisa. Ano po kaya ang ginagawa ng boyfriend ko doon sa babae at ano ang ginagawa nila? Alam mo po, hindi ko po maintindihan kung ano talaga ang ginagawa nila. No? Wala po akong masabi kung ano yung dapat na kasi nga po, ano ginagawa nilang dalawa, bakit ganon, di po ba? Pag po kasi ganon na para ka na lang, hindi mo maintindihan kung ikaw mahal niya, hindi mo maintindihan kung ganito siya, bakit siya ganon, di po ba? Dapat po sa ganyan, inuunti-unti mo pong layuan. Ganon lang yon, no? Norma ng Quezon City. Miss Treasure, anak ko po, 17 years old lang, nag-asawa na. Hindi ko naman po maintindihan dun sa babae kung bakit sumama sa anak ko na wala pa naman po parehong pangalan nito, yung hanap buhay. Ano po ang gagawin nila kung bakit ganyan? Kaya po ako'y natatakot, baka po mamaya sa kanilang pagsasama, magkahiwalay din lang, di sana po ngayon na lang sila magkahiwalay. Mahirap po yung ganon na iniintindi ng iniintindi, pagkatapos kami po ang gagawa ng lahat. Paano naman po mangyayari yun? Ano po ba ang maganda mong ipayo sa amin na gagawin namin sa anak namin? Ay, Elena, sa akin, sa ganang akin, kung anak ko yan, isipin mo yung anak mo is 17 years old lang, lalaki. Ano ipapakain niya sa kanyang magiging anak o asawa? Kasi kung wari, mag-asawa, sa iyo titira rin. Wala naman siyang trabaho, walang trabaho yung babae, parehong nag-aaral, sino magpapaaral? Yun lang ang tanong doon sino magpapaaral doon sa babae? Itinanan ka mo nung babae, ay itinanan nung lalaki, nung anak mo yung babae. Tingnan mo naman po, magtatanan yung anak mo, 17 years old lang. Ano naman po ang ikakahinat na ng kanilang buhay nung ganong bagay? Di po ba? Hindi po maganda yung ganon na basta't itatanan ka, hindi naman mo naiintindihan kung bakit, no? Yun lang po ang masasabi namin, no? Siguro naman, Elena, naiintindihan mo ko. Ng Pasig. Miss Treasure, yung pong nag-text sa iyo, anak niya ang 17 years old. Ako po hindi. Yung asawa ko po yung nagkaroon, may anak sa babae na alam mo po 19 years old. Sinabi po, ang tanga naman po kasi ng asawa ko, sinabi yung bahay namin. Pinuntahan kami dito nung tatay. Nung nagulat po ako, kasi nga po, asawa ko, di syempre po, sasabihin kong asawa ko. Yung po pala, nabuntis yung anak niya. Ay, nako. Yan po ang mahirap. Yung nagbubuntis yung asawa mo, yung kabila, yung anak niya. Ikaw, mas lalong problema. Isipin mo naman, yung asawa mo ang nagkaroon ng anak sa bata. Ano na po yung asawa mo na yan? Paano na tayong magpapakatino niyan? Di po ba? Paano na bang matutuwa ang ating Susko? Kahit po si Jesus Christ hindi matutuwa sa ginagawa natin na yan. Di po ba? Galing po ito kay Tetsi.
ng Canlubang, Laguna. Ay nako, alam nyo, dapat talaga yan, yung bang, ang asawa nyo, kahit asawa nyo yan, kahit matagal na kayong mag-asawa, o boyfriend nyo, pag meron kayong nahalata sa boyfriend nyo, madali naman po mahalata yan eh. Pag po may nahalata kayo sa boyfriend nyo, gawin po agad ninyo yung dapat. Kasi po yan, hindi dapat yan na wawalang bahala, inalang ninyo. Hindi po ganon. Dapat po yan, titingnan ninyo kung alin yung dapat. At kakausapin nyo agad yung asawa nyo o yung boyfriend nyo. Ganon lang po yun. Hindi po dapat yung magkakaroon ng ganito. Ay, magugulo po kayo niyan. Pag po nalaman agad ninyo na may hello? Just before I go to sleep, there's a rendezvous I keep, and the dream I always meet helps me forget we're far apart. I don't know exactly when, dear, but I'm sure we'll meet again, dear. And my darling, till we do, you are always in my heart. Be my lady, come to me and take my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you, how I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Something's on your mind, is it hidden in your smile? Be my lady, you're the one that I adore, so please believe me. I can never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than each moment you are mine. Be my lady, just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Let the sun shine through your heart and make a brand new start. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something. Okay. Miss Treasure, boyfriend ko po, 58 years old na.
pero mahilig sa sex. May asawa po kasi ako at may girlfriend po siyang maraming babae. Nagtataka po ako at palagi ako ang gustong kasama. Naisip ko po tuloy na ako lang ang nahihingan niya ng pera at pinaggagasto sa lahat. Ano po, Miss Treasure, ang masasabi mo sa kanya? Alam mo, baby, ng Taguig, tigilan mo siya na nilalaspag ka lang niya palagi. Hindi dapat ganon. Huwag kang pumayag ng ikaw lang ng ikaw ang gagastos, ikaw na lahat ng ikaw ang palaging parang gustong-gusto mo na siya, ganon. Gustong-gusto mo na siya, bakit palaging ganyan ang gagawin mo sa kanya? 'Di ba? Hindi maganda yung ganyang klaseng tao, 'di ba? At saka kung ganyan ang asawa mo, hindi asawa mo ba ang may asawa ka, boyfriend mo 58 years old, pagkatapos yung asawa mo ay may asawa po kasi ako at may girlfriend po siyang maraming babae. May asawa ka, may girlfriend ka. May asawa ka, mayroon kang girlfriend na marami, 'di ba? Yung asawa mo may girlfriend na marami. Tapos ikaw mismo may asawa. Ano mangyayari nung ganong klaseng kuwan, 'di ba? Hindi maganda. 'Di ba? Miss Treasure, boyfriend, galing po iyan kay baby ng Taguig. Miss Treasure, boyfriend ko po, lagi na lang ang text niya ay okay, thanks. Ano po yun? Wala po akong maintindihan sa text niya. Sa akin po yung ganon. Yung ganon, text at reply, katangahan. Christy ng Pasig, kahit naman ako i-text mo ng ganon, okay, thanks. Ano naman ang mangyayari sa ganong sagot? Oo, talaga, wari may sinabi ka. Okay, wari may sinabi ka, may pupuntahan tayo, ganito. Okay, thanks. Okay. Wala na lang siyang masabi kundi okay at thanks. Sus Mario Joseph, talaga pong mahirap yung gano'n na yun lang palagi ang sabi mo. Okay, thanks. Nako, sus. Ako man po ang girlfriend. Maghihiwalay kami. Hindi ko po gusto yung ganong klaseng boyfriend na okay, thanks. Magsasalita, okay, thanks. Ay, hindi bali na lang pong walang boyfriend. Katangahan po talaga yon na hindi mo maintindihan kung okay siya, kung maganda ang yung siya okay sa iyo, yung ganon, hindi mo alam, di ba po ba? Hindi maganda yung ginagawa niya na ganon. Yun po ang masasabi ko lang sa kanya, no? Sa akin po, hiwalayan mo. Makipaghiwalay ka sa ganyang klaseng boyfriend. Kasi re-replyan ka, okay, thanks. Paano? Anong klaseng reply yun? Kung wari ba, sinabi sa iyo, I love you. Okay, thanks. May sinabi sa iyo, hindi ka ba, ano ka ba? Ano mangyayari sa iyo? Ganito. May sinabi, pupunta tayo sa ganito, okay, thanks. Ganon? Ay, nako, talaga pong kung ako ang magiging boyfriend niyan, kung ako magiging girlfriend niyan, hihiwalayan ko po talaga siya. Yun lang po, Christy ng Pasig. Miss Treasure, yung herbal po ba na binili ko po sa'yo ay parang gumaling nanay ko. Kaya lang po, di ko po alam kung yung herbal o yung binili ko sa'yong vitamin, Vita Plus. Pinagsabay ko po kasi, alam mo, yung Vita Plus at saka yung herbal, halos pareho lang po yon. Kasi po, ang Vita Plus is
juice drink po yon, juice. As in, herbal din po yon, pero yung po juice. Ang yung binili ko po sa yung pong isang herbal na binili mo po sa akin, yung po kasi ay 77 na herbs. Yun po. At saka yung po ay lahat po ng klaseng tungkol sa cancer, doon po nakukuha yon, magagamot. Katulad din po yun ng Vita Plus na nakukuha doon sa gamot. Wari po, kinikimo kayo, uminom kayo ng Vita Plus. Meron po kasi kaming, sa Vita Plus po kasi, meron po kaming guyabano na po pwede ninyong inumin para po sa ganong sakit. At saka lahat din po ng sakit, pwede pong klase-klase po. Marami po kasi kaming klase ng Vita Plus. At ganun din po ang herbal. Ang herbal po kasi, sa herbal po kasi, ganun din po yon. Yung herbal po, yung po, iinumin mo before meal. 20 minutes before meal. Ayan. Ang Vita Plus po, pwede mo po yang isama sa yung po bang ikuan mo sa iyong pagkain. Pwede mo pong isabay sa iyong pagkain, juice, para pwede mong gawing juice. At saka pwede mo po kahit makailan ka ng Vita Plus, kahit ka makailan ng sachet niyan, okay po, hindi po walang masama at hindi po mangyayari yon yung ganong klaseng kuha ng Vita Plus, no? Ito pong herbal na sinasabi ko sa iyo na pinapainom ninyo, yung binili mo po sa akin na herbal, yung po kasi 77 na herbs. Yung po. Ito sinabi, opo. That is King's Herbal. Opo, hindi ko lang naman po masabi yung King's Herbal kasi wala naman po kasi silang kuwan sa akin. Baka po akala ini-sponsoran ako. Hindi naman po ako ini-sponsoran nila ng mga yan. Kaya hindi ko naman po masabi. Ayun. Ito po kasing Vita Plus, yan po kasi matagal na po ako dyan sa Vita Plus. Okay po yan pong Vita Plus na yan. At saka lalo po yung kanilang guyabano. At meron po silang bago ngayon, coco water. Maganda po yon. Yung po ang iinumin mo, mas maganda po yon. Iyon po ang aming bago na sa Vita Plus. It's already 3:30. Mag-music po muna tayo. Never hurt you again. I'm sorry. There's a lover's moon tonight. As I look back over my shoulder, all the stars are shining bright, just like the nights when I used to hold her. She's out there somewhere under the lover's moon. Lover's moon, won't you shine on me? I'm dancing with a memory. I wish I may, I wish I might have one last chance to hold her tight. Waiting, I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's moon.
she's waiting. I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's moon. Under the lover's moon. Oh, what's the matter, baby? Is the truth too hard to hear? Well, I think you know I'm not the one who lied. Now it's all behind us, and we both play out our lives. But the years don't change the way I feel inside. So we play the game out, and though it feels the same now, are you missing me? Well, now, baby, just be aware of how much I still care. Oh, I need your love. I gave to you my heart and soul. Now I just need to let you know you're part of me that I just can't let go. Well, tell me something, baby. Is there still something inside to remind you of the way it used to be? And how the years have rolled by, still there's something I must say. No one ever could have loved you more than me. So I'm passing time now, wishing you were mine now. Are you missing me? Well, you know it's not too late. Oh, how long must I wait? Oh, to hear you say
Hi, it's already 3:40. This is Miss Treasure, Love Notes and Memories. At magpapatuloy po tayo sa ating love notes na mga tinext nyo sa akin at babasahin ko. Meron pa po ako kasing marami pa po akong babasahin, pero tiyak po hindi ko matatapos dahil po may guest po ako. Darating po kasi si Senator Antonio Sani Trillanes, Deport, at guest po namin siya ngayon dito. Ang oras po kasi niya is 4 o'clock dito sa akin program. Kaya sana po ay hindi sila ma-traffic at nang hindi naman po tayo masyadong maghintay sa kanya. At saka oras po na dumating siya, isisimulan po natin yung kuha niya, pababatiin po muna natin siya para naman po okay, di po ba? Yun po. At eto na po muna, nako, may mga text po agad kayo sa akin. Miss Treasure, ang gwapo po talaga ni Senator Trillanes. Ay, opo, gwapo po siya. Ang ganda pong manamit kasi. Ay, idol na idol po namin yan. Dito po sa Assumption. Ganon? Ay, okay. Sasabihin ko po kay Senator Trillanes na idol nyo siya dyan sa Assumption. May asawa po ba siya? Ay, hindi ko po alam. Hamo po, mamaya, pag last portion na po ng aming interview, itatanong ko po sa kanya. Wag ka po mag-alala at magtatanong ako sa kanya ng special kuwan. Kasi po, itong program ko is Love Notes and Memories. Dapat naman po, meron din siyang isagot tungkol sa love. Di po ba? Opo, wag po kayong mag-alala at itatanong ko po lahat yan. Magbabasa mo po muna ako ng sulat, no? Na mga text nyo para hindi po ako marami pa po kasi kung babasahin, no? Sige po, okay. Sandali lang po. Miss Treasure, boyfriend ko po, 58 years old. Mahilig po siya. Ito po ata nabasa ko na ba ito, baby? Mahilig po siya sa, oo, nabasa ko nito. Miss Treasure, may kapitbahay po kami na masyadong Makati. Makati, okay. Wala pong asawa dito, naaawa po kaming mag-asawa sa kumpare namin. Kaya po kami, di namin binabati yung babae at kasama po niya yung anak pag nakikipag-date. Kaya pati anak po may kalandian. Baka po nagme-make up na yung ina. Nagme-make up na yung ina, pati siya, anak niya, nagme-make up din. Mag-ina silang nakakahiya. Nakakaawa po yung kumpare namin, 8 buwan pong wala rito. Ganun po ba yon? 8 buwan na wala dito yung kumpare ninyo, kapitbahay nyo siya, yung pati anak niya, tinuturuan niyang mag-make up. Ilang taon, teka. Yung anak po niya ay 13 years old. 13 na yung kanyang anak, 13. Okay. Yung anak niya is 13 years old. Yung babae ay 32. 32 yung babae. Nakikipag-date siya palagi doon sa may asawa din. Alam mo po, nakakahiya talaga yung ganon. May mga babae kasing pag yung asawa niya wala, para bang nakawala siya sa kural. Hindi niya iniisip na yung asawa niya nagtatrabaho doon na eto at nahihirapan, gagawa niya ng kung ano-ano yung asawa niya at nakakahiya po yung ginagawa niya. Di po ba? Dapat yan yung asawa niya ay
yung bang parang yung asawa niya, yung bang ginagawa niya ng maganda pinapakita niya sa mga kapitbahay niya, at kahit siya ay nang makikita ng anak niya, tapos may anak siyang lalaki na 18 years old, nakakahiya yun. Kasi kung sakasakali alam ng anak niyang babae yung ginagawa niya, at nakikita ng anak niyang babae yung pagpunta ng lalaki sa kanila, at siya, pinupuntahan din niya yung lalaki niya doon sa bahay na inuupahan ng lalaki, ang pangit nun, di ba? Ang nakakahiya po nun ay yung babae. Yung babae ang nakakahiya, hindi ang lalaki. Ang lalaki po kasi wala yan eh, wala diyang puntos na maibibigay ka, kasi po yan natural lang sa lalaki yung ganyan. Ang babae nakakahiya, sa babae po yan nakakahiya. Kaya po ang masasabi ko sa inyo, hindi maganda ang ginagawa ng iyong kapitbahay, kasi nga pati anak niya tinuturuan niya ng hindi maganda. Paano na yan? Wala siyang maituturong wala siyang maituturong matino sa kanyang anak. Nakikita, eksakto, nakikita sa kanyang dalawang mata yung ginagawa ng magulang niya na wala yung kanyang asawa. Di ba? Hindi ba siya nahihiya sa kanyang mga anak? May anak siyang lalaki, 18 years old, and then yung babae is 13. Nagpupunta doon yung lalaki sa kanila, alam mo, dapat yan. Naku po, alam mo kung nakakamatay lang ang tingin, marami nang nagkuwan dyan, nagpapatay sa tingin lang, ha? Hindi po kasi maganda yung ganon, na gaganyanin mo yung asawa mo, tinataihan mo yung asawa mo. Diba? Tinataihan mo yung asawa mo, hindi naman ginagawa ng ano ba yan? Hindi maganda yung igalang mo yung asawa mo. At saka isa pa, yung asawa mo yung nagbibigay ng allowance, yung asawa mo nagbibigay ng yung nagpapaaral sa mga anak mo. Ano yung dapat na ibibigay mo naman? In return, bigyan mo naman yung asawa mo ng magandang pag-uugali mo, at saka huwag kang masyadong makati, huwag kang masyadong mapaghanap, kahit 8 buwan yan. Kung ikay matinong babae, hindi ka gagawa ng kasamaan sa iyong asawa. Ang sinabi mo pa ay, kung ang asawa ko, niloloko ka yata, na kung ang asawa mo baka nang bababae, ang sagot mo daw ay ako rin. Hindi ganon. Hindi ganon ang sagot ng isang matinong babae. Kung ikaw ay matinong babae, hindi ka sasagot ng ganon sa kapwa mo. Alam mo yon? Pangit, nakakahiya. Mag-music po muna tayo. If I broke it, Even though it's been so long, my love for you keeps going strong. I remember the things that we used to do, a kiss in the rain till the sunshine through. I try to deny it, but I'm still in love with you. I miss you like crazy. I miss you like crazy. Ever since you went away, every hour of every day, I miss you like crazy. I miss you like crazy. No matter what I say or do, there's just no getting over you. I can see the love shining in your eyes, and it comes as such a sweet surprise. If seeing's believing, it's worth the wait. So hold me and tell me it's not too late. We're so good together, we're
visions of you in shades of blue, smoking, shifting, lazily drifting. My darling, I miss you so. Time goes by, no wonder my senses go reeling. Your eyes so appealing, I see the whole night through. When will we meet again? When start and end with you. Visions of you in shades of blue, smoking, shifting, my darling, I miss you so. When will we meet again? When will we meet again? When I remember the days, beautiful days, tenderly gleaming, my whole life seeming to start and end with you. To start and end with you. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure, that is what you
Okay. Babalik na naman po pa tayo sa ating Love Notes and Memories with Treasure. It's already 3:55. Magpapatuloy po tayong magbasa ng ating letter. Hinihintay na po natin si Senator Antonio Zani Trillanes. Sana po hindi naman sila ma-traffic at maluwalhati silang dumating dito. At nang makita na po ninyo siya, no? Aha. Teka muna, babasahin ko po muna yung mga text nyo. Ay, Miss Treasure, sana po nagpunta kami diyan para nakita namin si Senator Trillanes. Hindi ko po talaga 'yun. Kailangan po kasi pwede naman po dito lang. Hindi po kasi po pwede yung lahat kayo pupunta rito, hindi po pwede yung baka magalit po sa akin 'yun. Okay lang po yung ganyan, makikita naman ninyo siya. Okay lang po yan kung ano po yung gusto nyo, yung mga gusto po ninyong sabihin sa kanya. Ito naman po at yung sa mga text, yung pinadala nyo sa akin text, ito naman po para naman po, kasi po kung lahat kayo papupuntahin ko dito, talaga pong hindi ko sinabi yan, napupunta talaga sure dito, kasi po ayoko naman ng napakaraming tao rito, baka hindi na po siya, mahirap po ko yun dapat wala lang tao, at saka isa pa po, simple lang naman po itong office namin, hindi naman po kailangang napakarami dito na tao, sa bagay po yung ground naman po namin, yung harap naman po namin, marami naman pong pwedeng mag-park dyan. Kaya lang po, mas maganda po kasi yung kokoonti lang, sila lang, at nang makapag-usap po siya ng mahusto. Yun lang po, no? Eto na, pag yung inyong letter ay pagpapatuloy ko, Miss Treasure, yung pinsan ko po ay may anak. Yung anak po niya ay pinakuwan sa iba. Pinaampun sa iba. Pagkatapos po, nung lumaki yung bata, 8 taon na po yung bata, nakita po nung ina niya, yung anak niya. Doon po, kasi po hindi naman po namin inilayo yung inampon. Ang nangyari po, kinuha po nung nanay yung anak niya. At nagtataka po kami at papaanong nakuha agad. At nalaman niya na anak niya yon. Galing po ito kay Girlie ng Sampaloc. Girlie, kasi alam mo, pag ikaw kahit naman sino, ang magulang kasi, lukso yan ang dugo. Pag may nakita kang bata, parang ang tingin mo parang anak mo o kamag-anak mo, yung ganon. Yung lalo po pag anak mo. Kasi po pag anak po kasi, yun po kasi ang mangyayari niyan. Pag po kasi anak ninyo yan, talaga pong kuwan yan. Hindi po ba? Yan po talaga ang mangyayari. Pag yan anak nyo, talaga pong makikita ninyo yan na naghahanap po kasi ang bata ng nanay. Yan po ang hinahanap ng bata, ang nanay mismo. Kaya po hindi po tayo po pwede nung hindi natin makikita yung nanay natin pag inadapt, talaga pong pag pina-adapt kayo, hanapin nyo ang nanay ninyo. Okay lang po ang tatay ang nanay po talaga ang hinahanap pag po ganyan inaampon. Kaya po pag nag-adapt kayo, yung po ang gagawin nyo. Yung sabihin po ninyo na sa mismong yung wari po yung anak ninyo, sabihin ninyo na alam mo, with hug. Sabihan po ninyo yung anak nyo na nakahag kayo, na siyempre, alam mo ako ikinuwang ko ikaw, inampong kita, pero mahal na mahal ka namin kasi wala kaming anak, ganon. Pero lahat naman ng luho,
ibinibigay namin sa inyo. Yun dapat, 'di ba? Dapat lang kasi ganun ang gagawin nyo eh, 'di ba? Hindi kayo magsasalita ng ganito, 'di ba? Iyan dapat ang ginagawa ng isang nag-aampon. Mahalin po nyo ang ampon nyo. Kasi po yan, para po yan na anak ninyo, ituring po nyo na anak nyo. Na hindi nyo na ibang tao. Ganon. Na parang talagang inuluwal ninyo siya sa womb nyo para at saka dapat po yan palagi kang nakakiss sa ampun mo. Ituring mo po silang tunay mong anak. Para po kung sakasakali na lumaki, kasi po lalaki yan, hindi naman po pwede, hindi nila malalaman na inampun lang kayo. Malalaman niya na inampun sila. Kaya po ang masasabi ko lang po sa inyo, dapat po yan ay ipakita ninyo yung pagmamahal, tender loving care, unconditional love. Yun po ang dapat ginagawa, no? Sa ating nag-aampon. Kasi po pag po kasi nalaman niya ng bata o inampunin niyo ay ganyan yung kuwan at hindi ninyo siya minahal. Alam nyo po, aalis yan sa inyo at sasabihin niya, babalik na lang siya sa kanila. Sa kanilang, uwi na lang siya. At hahanapin po talaga niya ang magulang niya, yung nanay niya. Yan po kasi yan. Hindi po yan po pwede na nakatanga na lang siya, ganon. Hindi po, hahanapin po niya yung kanyang magulang. Kaya po dapat, yung magulang na nag-ampon, ayusin naman po yung pag-ampon niya at mahalin niya yung kanyang inampon. Ganun po. Iyon po dapat ang nangyayari, di po ba? Hindi po kasi dapat yung ganon mangyayari, no? At saka isa pa po, dapat po sasabihin nyo sa kanya with hug po. Pare po, kasi po ang dapat na salita dyan, ang dapat po na pagsabi dyan sa kanya is mga, siguro po, at least mga 18 years old. Mga 18 years old, dapat po, nalalaman na po niya na iyan na siya ampon, ganon. At saka, alam mo po, pag sinabi mo yan sa kanya with hug and tender loving care, inalagaan mo siya, alam mo po yan, mamahalin kayo't mamahalin. At kahit po makita niya yung tunay niyang magulang, hindi po yan sasama doon. Ganon lang po yon. At saka kung lahat po, kasi po ako, marami po kasi akong kaibigan na nag-ampon. Klase-klase po kasi. At yung iba ko pong mga kaibigan, at saka yung iba ko pong nakikilala, iba-iba po ang pagtingin sa mga ampon. Yung iba po, hindi nila inaasikaso. Yung iba naman po, hindi nila binibigyan ng mana. Parang ibang tao ang pagtingin po nila sa ampon nila, parang ibang tao. Hindi naman po dapat yung ganun nagagawin mo na parang ibang tao yung ampon mo, di po ba? Dapat yan, ipapakita mo na hindi na anak mo talaga siya, hindi ibang tao. Ganon po yon. Para po, kung sakasakaling magkaroon siya ng problema, at mag-isip. Kasi po, at the age of 18, malalaman po niya at malalaman. At saka dapat po yan, sa inyo manggagaling at saka dapat po yan, sa inyo manggagaling yung salita na pagmamahal nyo sa kanila, at iyon ang dapat mangyari sa inyo. Yun lang po ang dapat mangyayari na sasabihin mo sa kanya. Di po ba? Ganun po ang dapat, no? At saka isa pa po, ang isang
ang isang inaampon at saka ang isang nag-aampon, dapat po yan ay ibibigay mo talaga yung para sa kanya. Kasi po wala kang anak eh. Yun lang po yung anak mo. Dapat po, ibibigay mo yan na parang tunay na anak mo. Unconditional love. Hindi po ba? Yun po ang gagawin mo sa ampon. At papakita mo po talaga sa kanya yung pagmamahal. Siguro po nalaman mo na ang ating ang aking payo at sana naman po na may natutunan kayo. At saka okay, andito na po ang ating senador na dumating na po si Senador Antonio Sani Trillanes. Ngayon lang po yung guest po namin. Ito po, mabuti po at pinaunlakan niya tayo. Kahit ganito lang po ang office namin. Thank you. Marami pong natutuwa sa kanya at kahit papaano pinaunlakan niya kami. He's very humble. Kahit ganito po ang office namin. Kasi po marami pong matutuwa sa kanya, mga kakampi, mga OFWs. Iyan po ang samahan nito. Kaya nga po sabi ko, hindi ako sure kung ma-i-invite natin si Senator Trillanes. Kasi baka mamaya yan namimili ng office. Napahiya po pala ako doon. Pero andito na po ang ating Senator Trillanes. Welcome po sa aming office at sana po lahat ng ating bisita, lahat ng aking text ay masagot ninyo lahat-lahat. Hi. Welcome, Senator. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Ay, eto na po ang ating Senator, Sani Trillanes. Sana po maging yung pong mga text nyo sa akin at yung pinadala po yung mga text sa kanya ay ibabasahin ko po sa kanya at para po nalalaman niya at nang malaman po nyo lahat ng mga issue, ng mga tanong niya at masasagot po niya. No? At saka, eto po, i-welcome po natin si Senator Sani Trillanes. How, sir? Good afternoon, sir. Okay. Magandang hapon po sa inyo at sa ating mga listeners. Yes, okay. Senator, magsabi ka muna po ng konting kuwan sa ating mga kakampi, yung mga OFWs po kasi ang office nito. Binabati po natin ang mga kababayan natin all over the world na sumusubaybay po sa Kakampi News. Yes, okay. At nagagalak po sila at na-invite ka rito at naimbitahan ka namin dito at sana kala po kasi namin hindi mo pauunlakan yung aming letter kasi po hindi ako makapagsalita kung totoo kasi daw po yung office namin ganito lang pero hindi naman po ako. Senator Trillanes is very humble at saka nag-meet na tayo last kuan doon sa West Fairview. Nag-ano sa Kalakuan doon sa Calamere. Yung kaibigan ko kasi taga ron. Yan, sa Sapphire Street, di ba? Yan. Nag-meet na tayo last kuan. Minsan lang yun, dinner tayo. Nagkaroon pa tayo ng picture-picturean. Yan. Parang yung kasi may mga flyers ako noon, nagbigay-bigay pa ako sa Malolos noon eh. Tsaka sa UP, nagbigay ako niya sa mga barkada ko. Sa DWAD, nagbigay ako niya lahat. Pinamigay nga namin yon nung ikaw nangandidato ng Kuwan. Lahat. Salamat po. Salamat. Kaya sabi ko, Senator Trillanes is my idol. Kaya sabi ni Mary Ann, yung kaibigan ko doon sa West Fairview, ay nako, andyan siya ngayon. Ha? Nandiyan, sana pupunta ako. Sige, sasabihin ko yung kaibigan ko para ma-meet ka. Kaya natutuwa naman po ako at na-meet po uli kita rito sa aking program. This is my program, Love Notes and Memories. Pero mamaya po, paghuli ng ating kuwan, may itatanong ako sa iyo tungkol sa love life mo. Siguro naman po, konti lang naman po yon. Pero sa ngayon po, meron po akong mga tanong sa iyo na dapat po malalaman mo muna at malaman din ng ating mga kakampi at OFWs. No? Wala siya. Nasaan yung kuwan ni Senator? Music muna tayo. Karen, asan yung kayo?
If I broken your heart last night, I beg of you to forgive me. Dearest one, I'm sorry. I promise my love I won't make that mistake again. Oh, won't you please forgive me and be my love again. I was a fool to treat you mean and cruel. I didn't know at all. Now I realize, so I apologize. I'll never, never hurt you again. Oh, I'm sorry, my love, if I broken your heart last night. Oh, won't you please forgive me and be my love again. I'm sorry, my love, if I broken your heart last night. Oh, won't you please forgive me and be my love again. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, my love. Give me your attention, baby. I gotta tell you. Hello, umpisa na po tayo. Tatanungin na po natin si Senator Sonny Trillanes. Sir, mag-uumpisa na tayo ng magtanong. Sige, siya po ang guest natin ngayon, si Senator Trillanes. Ang question po ng unang question ay galing po sa Kakampiyon Line Program Manager natin. May plano po ba kayong na tumakbo sa darating na election 2016, sir? Meron po. Ang plano po natin ay tumakbo bilang Vice Presidente itong darating na halalan po. Okay. Okay. Wag po kayong mag-alala. Susuportahan po namin kayo. Yan lang ang masasabi namin sa'yo. Salamat. Okay. Bilang isang senador, ano naman ang maaari nyong maitulong sa ating mga migrant workers? Ang ilan sa inisyatibo na ginawa natin para sa migrant workers ay yung pagtatalaga ng interagency committee para sa pagbabantay po sa human traffickers. Ano? Okay. Tapos pinapaiting din natin yung assistance to nationals ng mga iba't ibang embahada. Okay. Para matulungan po yung mga OFWs natin na nagkakaproblema sa legal, ano? Yes, Tapos pinag-aaralan pa rin natin yung paano ma-expand yung mga iba't ibang consular services ng iba't ibang embassies all over the country para lumapit-lapit naman dun sa kanilang pinagtatrabahuan. Ayan, Miss Feni Codemus, sinagot na po ni Senator. Iyan po ang aming program manager sa Kakampiyon. No, wala lang po siya dito at meron po kasi siyang meeting. And then, susunod po is, galing po ito kay Romel Gigon ng St. Peter Chapel, Quezon Avenue. To clear the issue regarding land grabbing
at Holy Spirit. Ano yun, sir? Hindi ko yata alam yun. Ano yun? Hindi ko rin po alam. Siguro kailangan pa natin konting detalye ho. Yun lang ang sinabi niya. As a military officer, who do you think is responsible for the fate of Fallen 44? Okay, kailangan po natin himayin yung may responsibilidad po sa buong operation ay ultimately ang Commander-in-Chief. Ano? Yes. Dahil si Presidente Aquino, siya yung pinakang pinuno ng PNP, Apo. kaya siya rin, sa kanya rin babagsak yan. Apo. Pero, if you're talking about yung responsable sa pagkamatay, Apo. ang pumatay naman ho is yung mga BIFF, MILF, yes. at iba pa. Opo. Pero, for the operations itself, Apo. ang overall commander nito ay si General Napeñas. Siya po ang nagplano, siya ang nag-execute ng plano. Okay. So, base po sa ating investigasyon at nakita natin na marami hong kakulangan ang plano na ginawa ni General Napeñas. Kung kaya ganito po, nabulilyaso po yung operation at namatayan po sila. So, in short, si General Napeñas po ang kailangan na managot dito sa insidenteng ito. Sa bagay. Who do you think, sir, is the best candidate for president to succeed Pinoy? Sa akin po, marami tayong nakikitang mga pwedeng viable alternatives. Nandiyan po from the Nationalista Party, nandiyan po si Senator Manny Villar, si Senator Alan Cayetano, si Senator Marrojas, okay din naman, Secretary Marrojas, si Senator Grace po, magaling din. Tapos itong si Mayor Duterte, yan yung mga matutunog na pangalan. Si Vice President Binay kasi nakita naman natin na talagang kaliwat ka ng corruption allegations ang mahirap isapalaran ang kinabukasan nating bayan. Baka lalo tayong lumubog. Sir, si Alan Peter, okay siya. Okay siya maging tandem mo. Siguro sa akin kasi kanya-kanya po yan Ako po kasi kay Alan Peter tsaka kay Sunny, kung po kasing magtatandem sila, yun po talaga ang aking gusto. Pero kung gusto lang kung talaga pong sila, yan po kasi ang aking bet sa 2016. At saka ikakampanya po namin kayo sa Malolos and Bicol. Tagang Bicol po ako, Camarines Norte. And then Malolos, Bulacan sa mother ko. Ang father ko po kasi Camarines Norte. Daet Camarines Norte. Kaya ikakawang ko sa kayo dyan. Susunod po, what is your stand on the issue of Fallen 44? Sa akin po, itong incidenting ito ay isang napalaking trahedya po. At kung kaya nakikisimpatsa tayo doon sa mga kamag-anak ng mga namatay. At ngayon, pinag-aaralan natin, pinag-iimbestigahan natin to make sure na hindi na ito mauulit muli. At kung maulit man, yung ganyang insidente o ganyang enkwentro, dapat hindi tayo dihado, hindi tayo nalalagasan ng ganito karami. So, yan po ang ating pananaw ngayon. Yung investigation, katatapos lang. So, dinidetermine natin kung sino yung mga pwedeng managot dito po sa insidenteng ito. Why is that all Senate investigation do not have any resolution? What are the current updates on Mindanao Massacre, Pork Barrel Scam, Fallen 44, and Binay Scam? Marami na pong na-solve or na-resolutionan dahil sa mga Senate investigations. Kung alam nyo ho, yung Pork Barrel Scam, yung 3 senador, o kaya po na nakakulong po yun, karamihan po ng mga ebidensya doon galing sa Senate investigations. Ngayon din, may kaso na si Vice President Binay, ganun din, galing din sa Senate investigations. So, ito pong Senate investigations ay isang paraan para malaman ng mga kababayan natin yung mga nangyayari na anomalya sa gobyerno.
Kasi kung wala ito, kung investigasyon lang ito sa ombudsman o DOJ, hindi po malalaman ng ordinaryong tao. So at the same time, pagka nakakita tayo ng mga problema out of the investigations, pwede nating solusyonan yan by crafting laws or bills para maisabatas natin. Ganun po ba? Sir, do you think justice is served in our country? More often than not, hindi. Very flawed yung ating justice system. Maraming mga corrupt na huwes, na prosecutor, lahat. So, hindi ho karamihan. Kunyari, ikaw, mahirap, napagkamalang ka, malabo ang tsansa na mabigyan ka ng hustisya. Pero kung mayaman ka, malagyan mo lang yung prosecutor o yung judge, maabsuelto ka. Ganyan po ang sistema natin. Kaya inaayos po natin yan. Marami tayong mga pamamaraan kung paano natin matanggal yung corruption even sa justice system natin. So, Sana po sir mabago yan pag ikaw basta ang gusto ko si Alan at saka ikaw. Yan. Kaya OFWs, mga kawan, yan po ang ating senador. And then, as a servant of the Filipino people, what can you do to fight corruption in our country since we are still proudly considered as most corrupt country in the world? So, ang ating panukala dyan, unang-unang hakbang para sa laban natin against corruption is taasan ho natin yung sweldo ng mga kawani ng gobyerno. Kasi talagang napakaliit ho. Kahit sasabihin na lang, meron dyan, kahit taas ang sweldo, mangungurakot pa rin. Meron ho, totoo po yan. May mga tuso talaga ng mga kababayan tayo. Pero, generally, by and large, kung itataas mo yung sweldo, marami hong hindi na matitempt mangurakot. So, kakaunti na lang ang mangungurakot, yung mga tuso na lang. At because of that, yung kultura na hindi pangungurakot, ayun ang iiral. So, that's the first step. Then, doon naman nga, doon sa mga tuso at mga ganid talaga, kahit na maganda na yung sweldo, meron ho tayong ipinapanukala na creation ng isang Anti-Corruption Bureau under the Office of the President. So, ito yung pwedeng mag-imbestiga sa mga executive offices, mga agencies na under the executive branch. Kasi ngayon, wala ho tayong ganyan. Ang meron is yung ombudsman, then yung DOJ, pero hindi yun yung kanilang tinututukan. Yung ombudsman naman hindi naman sakop ng executive branch. So kunyari yung presidente, merong nabalitaan kunyari sa media na itong isang ahensya nito ay corrupt. Immediately meron siyang mga team ng investigador na pwedeng mag-imbestiga kaagad. Hindi na aantayin pa kung sino man. So, yan po ang ilan sa ating panukala. Mayroon din tayong mga bills na nag-aayos ng ating procurement system. So, ganun po. Marami ho tayo. Sana po matuloy lahat yung mga yan. Nasagot na to ni Senator na, do you have plans of running for a higher position in the next election? Vice President nga, Clarissa Tan. Kailan ulit maungkat ang issue kay Vice President Binay, sir? Sa April 13 and 16, meron po tayo ulit mga hearing. Hearing pa po yun? Hindi daw po ba yan ibabasura? hindi ho natin nakakalimutan. At dahil meron pa ho tayong 3 isyong kailangan na ilabas tungkol sa kanya, laban sa kanya. Marami ho kasi talagang ginawang mga kalokohan sila sa Makati, kaya hindi ho maubos-ubos eh. Kahit napapagod na rin naman ho kami mag-imbestiga, but bago-bago naman ho ang mga issue na nilalabas po natin. Okay. Sana po makulong ang mga Binay para hindi na maulit ang ginawa nila sa ating bansa bago dumating ang election, at para hindi na sila tumakbo loose ng Evergo Tesco. Sana nga po. Sana po. Sana po.
ipe-pray po natin yan. Oh, ito na naman, ito po, tatakbo ba kayo ng Vice President, katambal ni Alan Peter? Sana po, no? Romy ng Pasay, bakit niya nasabi na magnanakaw ang mga Binay? Samantalang nasa Constitution natin, innocent until proven. Yung innocent until proven guilty, yan po ay ang presumption of innocence na nakatagal sa Konstitusyon. Opo. Pero yan po ay para sa justice system. Aha, Pero okay. ako po ay investigador. Ako po dito sa Senate investigation, yan po ang role namin, investigador. Opo. Tapos bilang national leader at senador ng bansa, pwede po ako magbigay ng opinion. At bilang investigador, nakita po natin yung iba't ibang ebidensya. Okay. At ako po ay kumbinsido na siya nga po ay kurakot na public official. So, ganoon naman ho kayo. Kunyari, kayo isang magulang, meron kayong mga anak, tapos nag-away sila at nag-iimbestiga kayo, malalaman nyo ho kung ano yung storya. At pwede kayong magdesisyon base dun sa impormasyon na ibinigay nila. Di ba? And hindi nyo kailangan yung mag-proof beyond reasonable doubt din kayo para din kayong mga huwes dun sa inyong bahay. Hindi po ganun. So, ito naman, pero pag dumating na ho ito sa husgado, doon po ang presumption of innocence iiral. Ganun po ba? Saan daw po napunta yung PIDAP at saka yung DAP nyo? Ando doon po, meron po tayong listahan doon sa ating website nung lahat ng project na pinagkagastusan natin. Makikita nila, pinaglaan natin ito sa mga scholarship ng mga estudyante, classrooms, school buildings, tapos medical assistance sa mga iba't ibang public hospitals. So, dilagay po natin kung saan kailangan ng mga kababayan natin at definitely wala po tayong ibinulsa kung kaya hindi nga ho tayo nasangkot dito sa mga PIDAP scam. Okay. Bakit ang subcommittee nila nag-aastang korte? Di kaya gusto niyang maghiganti sa mga Binay dahil hindi sila sinuportahan sa Oakwood meeting. Mutiny, mali yun. Ang gawa nila ay labag din sa Constitution natin. Yun po ang tanong sa'yo. Hindi po, kasi nakita naman nila yung mga ebidensya nilalabas namin. Kung wala po kaming ebidensya na nilalabas, makikita po yan ng mga kababayan natin at kami rin po ang masisira. Ngayon, itong hindi niya pagsipot dun sa Manila Pen incident, wala naman ho sa amin yun. Kumbaga, hindi ka sumipot, problema mo yun. Di ba? Kami, pinagbayaran na namin yung krimen na yun. Nakulong po ako ng 7.5 taon. So, pero siya, nakasama siya sa pagpaplano, hindi siya sumipot, yun lang, nasira lang yung pagkatao niya sa amin. Sa bagay. Bagay po kayo. Eto na naman. But suportahan po namin kayong dalawa. Hanga po kami sa inyong tatlo, nila Senator Alan, Senator Coco. Sana po magsama-sama kayo para maging maganda ang ating bansa. Mawala ang korupsyon. Magsama-sama daw po kayo. Hopefully ho, at nasa kamay naman nila. Yan. Ayan, nasa kamay daw po ninyo ang suporta. Suportahan po nyo. Grace ng, Malolos Bulacan po pala to. Senator Trillanes, dapat po dito sa ating bansa kamay na bakal. Dapat po kahit paano may takot sa namumuno. Okay lang po yung konting disiplina. Wag naman po na parang martial law na. Dapat po hindi mawala ang pinaglabang kalayaan. Yan po ang pinagkamagandang magagawa nyo sa ating bansa kung sakaling magiging presidente or vice president kayo. Samahan po ito ng senior citizens sa Batangas. Nag-agree po ako sa kanilang pananaw. Ganon. Bahagi raw po siya sa inyong pananaw. Senator Sunny Trillanes,
alam nyo po, si Pinoy, kahit anong sabihin nila, siya pa din po ang pinakamahusay na presidente sa lahat. Bakit po kaya maraming tao na ayaw sa kanya? Ang gusto siya ay magbitiw sa tungkulin. Sino po ipapalit? Si Binay na maraming panlolokong ginawa sa ating bansa? Pati po sa Boy Scout of the Philippines, mayroon po siyang ginagawang korupsyon. Palagi po naging sinasabi na pinopolitika lang siya. Bakit po ayaw niyang humarap sa Senado kung wala siyang kasalanan? Samahan po ito ng bubukid sa Tarlac. Sumasang-ayon po ako sa inyong opinion at itong mga nananawagan naman ng pagbibitiw sa tungkulin ni Presidente Aquino, ito nga ay karamihan dito ay gustong iluklok sa pwesto si Vice President Binay kasi alam nilang alanganin na sila sa 2016 elections. Opo. At saka sa akin naman po, si President Aquino, wala naman siyang ninakaw, wala naman siyang ginawang kahit na ano. Oo, lahat naman po talaga, kahit naman siguro sinong mga presidente, kung nangyari yan hindi niya, talagang lahat naman po talaga magiging kasalanan nga niya, pero ang kanya naman po, ginawa naman po niya ang kanyang makakaya. Tingnan mo naman po yung sympathy niya, lahat ginawa niya. Ultimo, isipin mo naman, inisa-isa niya yung mga fallen 44, yung mga asawa nila, binigyan pa niya ng konting tulong, pati yata yung sa mga anak, bibigyan pa niya ng tulong, di po ba? Ano pa ba ang kailangan? Hindi naman po talaga lahat na yon ay maging si Pangulo ay lahat na yung kasalanan niya. Sa akin po, kahit na iyan ay sabihin mo na ikulong siya pagkatapos ng kanyang kuwan, ewan ko po, hindi po totoo yan sa akin. Marami po kasing iba pa dyan na pwedeng manloloko, pero ala po kaming nalaman na ginawa ni Pinoy na panloloko at pagnanakaw. Yun lang po. Susuportahan mo po ba ang federal parliamentary form of government? Ano po ang masasabi mo sa ginawa ng China sa mischief? Okay. Randolph po yan ang lead the world. Dito po sa federal parliamentary form, hindi po tayo sang-ayon dyan. Okay. Kasi alam nyo, itong ating bansa, ang kailangan nga natin muna dito yung pagkakaisa Opo. bilang Pilipino. Yes, opo. Ang mangyari po dito sa federal form of government, magkakanya-kanyahan, Yes, yung oo. mga Tama. Bicolano, Cebuano, mga taga Opo. Mindanao. So, imbis na magsosolid tayo, magkakanya-kanyang biyahe pa. Opo. Lalo na tayo maghihiwa-hiwalay dito. Ngayon, pagka Opo. merong isang rehiyon na lumakas na ng gusto, maghihingi na ng independence. So, okay. ganun ho ang ma-encourage yan. Ngayon, parliamentary form of government, ngayon, sa ating sistema ho kasi, yung mga congressmen ho natin ngayon, yan yung magiging mga minister ng mga iba't ibang departamento. Sa karanasan ho natin, yung congressman ho kasi, ang instinctively, ang itutulak niya na interest, yung kanyang distrito. Opo. So, maisasantabi yung national interest doon sa interest ng distrito kasi yun yung kanyang mga botante kung saan yung boboto. So, doon mapupunta yung karamihan na resources. So, hindi kagaya ho pagka itong sistema ho natin ngayon na presidential system tapos bicameral system, yung senador meron siyang national constituency kaya yung kanyang pananaw pang-national. Yung interest ng buong bansa, hindi lang yung distrito. Ay, thank you. Ayan, Randolph nakakuha na niya. Sana po ang pumalit kay Pinoy katulad din niya na hindi corrupt. Kulang lang po sa kanya ay tapang, pero gusto namin siyang presidente. Kung ang ipapalit lang sa kanya ay basura at magnanakaw lang sa ating bansa, siya na lang. Sana po magtambal kayo ni Senator Cayetano. Palagay po namin ay magiging maganda ang tambalan nyong dalawa. Cayetano, Trillanes, susuportahan po namin kayo sa Pisara ng Labo, Camarines Norte. Ayan,
susuportahan daw po kayo. Salamat po. Alan Peter Cayetano. Ano po masasabi mo sa nangyari ngayon dito sa Makati? Mukhang ayaw umalis ni Mayor Binay. Sinusuka na siya ng mga taga Makati. May bayad kasi at pagkain ang mga taga-suporta niya. Hay nako, anong aming pera yan na ninakaw nila? Alam po ba nyo, ang tax namin dito sa Makati ang pinakamataas sa lahat ng buong bayan sa Manila. Libre nga po lahat pero sa amin din po kinukuha sa tax naming mataas. Samahan po ito ng kababaihan ng Senior Makati. Ngayon po, suspendido pa rin po si si Mayor Junjun Binay. Okay. At ilang araw na yan, bababa rin yan sa pwesto. Opo. Kasi in the end, itong magpapasweldo na is itong Vice Mayor na itinalagang acting mayor. Okay. So, ilang araw na lang ho yan. Tapos, pagka napalitan na ho yan, makikita natin kung gaano kalalim yung pagnanakaw na ginawa nila sa Makati. Doon lang po niya maayos yun pag okay, thank you. Senator Trillanes, yung survey po kay Binay, hindi kami naniniwala. Mukhang nilito po ang mga nag-survey. Magkano po kaya binayad ng mga Binay? Kami po ay taga Makati, wala na kaming tiwala sa kanya. Sumasang-ayon po tayo dyan. May mga survey po talaga na niluluto. Sa katunayan, nung 2007 po, nung tumakbo ko bilang senador, ang sabi ho ng Pulse Asia sa akin ay number 24 ako nung huling survey. Pero sa kagandahang palad, ay nanalo naman po tayo. Pero late ka palagi Yung palagi, ano ko ba pero doon ho sila kasi sinabi nila, last survey ho nila yon. Mayo, ginawa yung survey. Ilang araw bago eleksyon, sabi nila 24 ako. Pero nanalo naman ho tayo. So, ibig sabihin, nagkamali sila. Nagkamali sila ng survey. Hindi pala totoo yung mga survey na yon. Minsan ho totoo, pero minsan naluluto rin. Pero nababayaran din po yun? Binabayaran? Yun ang aking paniniwala. Okay. Samahan ng motorsiklo, Makati. Makati na naman to. Gusto lang po naming malaman na bakit si President Pinoy ay gusto na nilang mag-resign. Sa amin pong pagkakaalam, kahit sino sigurong presidente nalulungkot din sa nangyari sa Mama Sapano. Huwag po nilang isisi sa Pangulo ang lahat. Hindi naman po niya ginusto ang nangyari. Kaya nga po kinakausap niya lahat ang mga naulila at humingi po siya ng sympathy. Ano po ba ang gusto ng iba nating senador na gawin ng Pangulo? Sa amin pong barkadahan, tama na po lahat ang ginawa niya. Alam niyo po, pinapalaki lang nila ang issue para may mapag-usapan at may maipintas sa ating Pangulo. Yung iba po nating politiko nagalit sa Pangulo at gustong kumandidato sa darating na eleksyon. Nagpapapogi. Lahat po ng senador na yan na nagdudunong-dunungan ay hindi dapat iboto. May mga political ambition po naman yan. Sangayon po tayo doon sa kanyang sentimiento. At itong pagpa-resign po kay Presidente Aquino ay talagang wala po sa lugar. Opo. Dahil lalo na ngayon na mag-e-eleksyon na. Yes, So doon na lang tayo, pumili tayo na maayos. Okay. Tignan natin yung mga dapat ang mga katangian ng isang leader ng Pilipinas. Opo. So kung magkakaroon man ng krisis na ganito, anong klaseng mga leader ang hinahanap ninyo? Senator, ano po yung mga pinirmahan nila Grace po at saka yung lahat na 20 senador na yon? Tungkol po ba yon sa kay President Aquino? Yan po yung committee report ni Senador Grace po. So, hindi po tayo pumirma dyan. Okay. At dahil hindi tayo sang-ayon doon sa ibang mga naisaad doon. Okay. At kulang po sa
Kulang po yung report na yon dahil hindi nilabas yung ibang mga nasa sa executive session. Ganon. Senador, ano po ba ang ebidensya nila na ang ating Pangulo ay may kasalanan ng lahat? Wala po kaming maisip na may pagkakamali ang Pangulo. Sa Divisoria po ito ng Tondo. Yun nga po ang ano natin. Dinadala doon ng mga iba't ibang political interests na ang may kasalanan daw kung ba't namatay yung 44 na SAP ay si Presidente Aquino. Pero pinigana po natin yung mga resource persons natin. Naghanap tayo ng maaring pwedeng kasalanan ni Presidente Aquino. Wala po tayong nakitang ganon. Yung may sinasabi ko sila na alam na raw ni Presidente Aquino noong umaga pero walang aksyon. Pero ang alam po ni Presidente Aquino noong umaga at nung buong maghapon ay merong operation at nakuha si Marwan at may enkwentro. Pero wala pong nagsabi sa kanya na yung mga SAF ay naiipit na, napalibutan at pinapatay isa-isa. Hindi po niya alam yon. Wala pong nakakaalam dun sa mga senior military officers. Ang nakakaalam lang ay itong si General Napeñas at yung mga ibang opisyal ng Philippine Army na kung saan nagresponde naman sila. Sabi po ng mga kakampi online, pakiulit mo daw po yung tanong na para sa mga isang senador kung ano ang maaari nyong maitulong sa ating mga migrant workers. Pakiulit mo daw po. At hindi yata nila Okay. Ang isa po sa mga naisa batas po natin ay yung interagency committee, interagency office na against human trafficking, ano? Tapos itong pagfighting or pagdagdag ng pondo ng Department of Foreign Affairs ay tinutulak po natin na mag-allocate po sila sa mga embassies para dun sa assistance to nationals na tinatawag para sa mga legal yung legal services para kung magkakaproblema yung mga kababayan natin ay pwede sila matulungan. Pati yung mga expansion ng mga consular offices para yung mga serbisyo ay maibigay sa mga kababayan natin na mas malapit-lapit dun sa kanilang lugar. Hindi yung mangingibang bansa pa sila para lang makapagpa-renew ng visa o ng passport o kung ano man. Senator, napakagwapo mo po. Ano po ba ang iyong ginagamit sa iyong pagpapagwapo? Pati ba naman pagkakagwapo? Totoo ba, Miss Treasure, gwapo si Senator? Ay, oo. Ako, masasabi ko, gwapo. Hindi ko po alam kung ano rin, kaya tinatanong ko po kung ano daw po ba yung iyong ginagamit. Wala naman pong special, so pagka sabon lang naman tsaka naliligo lang tayo. Hindi. Senator, may tatanong po ako sa iyo. Since ito ay love notes and memories, magtatanong lang po ako sa iyo tungkol sa iyong love life. Ano po ba, ilang taong ka po ba nang ma-in love na hanggang ngayon po ba? Ano po ba yon? Sabi po kasi dito pakitanong mga kay Senador, pero personal na to, nakailan na ba siyang girlfriend? Naku po, baka hindi po sagutin, makagalitan ako nito. Nakailan ka daw po bang girlfriend bago daw po ikaw hindi naman ho karamihan. Ay, hindi naman daw po karamihan. Paano ba to? Siguro ho mga 10? 8, gano'n. Mga gano'n. Mga 8, yan. Gano'n po. Pero ano po, ilan yung iyong siyempre yung love life mo, papaano? Ano ang iyong love life mo? Katulad ng mga ganito natin, notes and memories. Ano yung natatandaan mo? Ano yung iyong puban? Alam nyo, ano ho yan yung
siguro someday may kikwento natin yan. Medyo makulay din ho yung ating love life. Makulay ba, Senador? Oo. Bakit naman po? Ano Eh, naman yung alam- pagkakulay? Alam niyo ho kasi yung pag-ibig, Okay. even early on, ano? Yes, yes. Yan yung isa sa mga nagbibigay ng inspirasyon lalo na sa mga kabataan, sa Yes. kulay ng kanilang buhay. Okay. So, alam nyo, lalo na yung mga kabataan, Yes. ano yan maraming, kahit pagtitignan mo ngayon, parang mabababaw na problema. Okay. Pero pag ikaw ay teenager, Opo. parang ang bigat-bigat nun. Oo. So, itong mga ganitong pagkakataon na meron silang mahal sa buhay, at that stage, yun po yung nag-aagapay sa kanila, yun na nakakatulong malagpasan yung mga ganong pagsubok. Opo. Although minsan, yun din mismo yung nagiging problema, yung love life, ano? Opo. Pero still, pagka, kunyari, hindi ka sinuwerte sa iyong love life, nag-split kayo, Opo. pero marami ka natututunan, tumatatag ka. So, yun din naman ang ating experiences. Senador, nagkaroon ka daw po ba ng matinding love? Natatandaan mo raw po ba yun? Kung sino yung talaga yung iyong... kasi pasensya na po, ikaw love notes and memories to. Oo. Ano po ba yung matindi mong pag-ibig na hindi ka halos makatulog? Palagay ko lahat naman po ng relationship na pinasukan natin, masasabi natin na ang nagdala sa atin ay yung pag-ibig or yung paniniwala natin ay pag-ibig nga. Kasi alam nyo, pagkakabataan, akala nila pag-ibig Yes. Di ba? Minsan, yung pala, lang, infatuation or parang siguro na-sexihan lang. So, ganun minsan nadadala. Pero, masasabi natin, wala naman tayong relationship na hindi base sa pag-ibig. Yan. Ganon. Miss Senator, ikaw po ba ay ngayon ay mayroong Sino? May asawa ka po ba ngayon? At ilan po ang iyong supling? Yes, meron po tayong asawa at meron po tayong dalawang anak. Ang Okay. panganay ko po ay 17 years old. Okay. Yung sumunod po ay mag-16 na ho next week. Opo. So, tapos meron po akong pangatlong anak na ho siya, namatay po siya nung after pinanganak siya. He lived for 21 days. Blue baby? Hindi ho. Nagkaroon po ng komplikasyon because of the childbirth, during childbirth. Yung childbirth na talaga na pagkapanganak agad niya? Opo, meron pong parang may premature na rupture ho Premature yung... baby? Hindi ho. Ang ganon? Hindi naman. Premature na rupture yung placenta. Baka po, yung inunan po yung una, kasi siguro hindi namatay siya dahil doon. Hindi pa ho. 21 days pa ho siya nabuhay. 21 days pa siya nabuhay, baka nakakuha. Nangyari rin po yan sa akin kaya po tinatanong ko. Yung bunso ko po, placenta previa. Nagdugo po yan ng nagdugo, kaya ang ginawa po, biniyak agad ako. Sinesaryan agad ako para po hindi kasi po hindi latan-lata na ako, kala ko mamamatay ako noon kasi yung dugo po dugo lang yan ng dugo hanggang sa inoperahan ako. Sabi ko, operahan ako, hindi na talagang biyakin na. Kasi kung yan kuwan, hinihintay pa yung doktor. Di sabi ko, kahit sinong doktor, kasi baka ako mamatay. Kasi nararamdaman ko yung lata puro dugo na. Ayun po, kamuntik ng mamatay, yung din pong anak ko na yon, placenta previa rin po yon. Kaya lang, graduate na ngayon, is PT. PT siya ngayon, kaya pinakamarunong nga sa aking mga anak. At yun ang pinakabunso ko, kaya wala na po akong kinakaibahan na anak na yan lang naman, tatatlo lang po yan, 2 lalaki, 1 babae.
Kaya Maganda ako po naman- yung inyong ano, Oo, yung may nangyari apo po na sa ako, tapos na rin po. Kaya ganito na lang po ako pag ganito lang ako. Wala na akong ginagawang iba, kundi ganito lang. Ayan. Mr. Senator, meron pang tanong. Yung po bang asawa mo, yun ang last girlfriend mo o pang ilan mong girlfriend? Ang dami naman tanong. Ano ba yan kayo? Kasi naku, magagalit siya sa na ho atin. yung pang-walo. Ano? Pang-walo, Oo, oh, siguro yes. kung 8 man, hindi ko mabilang naman. Naku, ang dami yung tanong. Mr. Trillanes, yung po bang may anak ka po ba sa labas? Ako, patay tayo dyan. Wala naman po. Wala daw. Wala naman nung nagpapakilala. Hindi, wala po. Hindi, Senator, before daw po ng marriage ninyo. Pinapawisan na si Senator. Wala po. Wala rin. Kaya faithful naman po pala kayo sa iyong asawa. Kasal daw po ba kayo? Opo, kasal po. Ayun, kasal daw po. Bakit? Alam mo po, yung mga nagte-text na yan, hindi na po kayo pwede kasi po kasal na si Senator Trillanes, hindi na po siya pwede kasi po, at kaya nga po nandito na lang siya sa Senado para po gumanda ang ating bayan, tutulungan na lang po tayo niya. Kaya iyon po ang masasabi ko sa inyo. Kaya wag na po kayo magtanong ng magtanong at ayan, nagmamahalan po sila ng asawa niya. Ilang taon daw po kayo? Ngayon po, 43 years old po ako. 43. 43 years old yung asawa mo daw po. 43 din. 43. Pareho sila. Pareho sila nung asawa niya na 43. Ayun, bakit ba hindi ka daw po halataing 43? Senator, ano daw po ba ang iyong kuwan? Ang dami mo daw, teka po. Ang dami niyang problema rito sa ating bansa, hindi siya tumatanda. Gwapo pa rin. Salamat po. Siguro, sabi ko nga, nung nakulong po ako siguro, ng 7 kalahating taon, baka hindi kami na-expose gaano sa elements, kumbaga. Ganon? Okay. O'Neil, yung pamangking ko po, Senator, papirmahin daw po kita na sabihin, ibatiin mo daw po siya ng happy birthday mismo ngayon. Hamo O'Neil, papipirmahan ko si Senator Trillanes at para mapirmahan at ibibigay ko sa iyo, Sos Maria Joseph. Yung po kasi kuwan, siguro ilang taon na si O'Neil, 25 po yung pamangkin ko. Taga Malolos po. Huwag kang mag-alala, Senator, susuportahan ka namin dito sa San Juan, Malolos, Bulacan. Susuportahan daw po kayo. Salamat po. Happy birthday po sa inyo. Ayan, happy birthday daw, O'Neil. Papipirmahin ko siya ng happy birthday. Sus ko, yun lang. Ayun. Siguro naman po na okay na yung inyong mga tanong kay Senator Trillanes at nagustuhan na po ninyo yung inyong lahat na tanong-tanong niya. Sana po ay masaya na kayo. Wala na bang tanong kay Senator? Ha? Senator, pakisabihan mo daw happy birthday, Senator. Pakipirmahan mo daw po. Wala nang tanong, Miss? Wala na. Kala ko may magpo-phone patch sa kuwan, sa taga-sukat. Wala. Hindi nag-phone patch. Hindi siya nag-phone patch. Ay, nako. Thank you. Ay, Senator. Ay, Okay. Eto tapos na po ang aming pag-uusap ni Senator Trillanes. Sana po ay pag humingi kami ng guesting uli sa iba niyang mga kaibigan, sana po ay paunlakan din kami. Si Senator Alan Peter, kuha namin, tsaka si Coco Pimentel, sana naman po paunlakan niya kami. At tsaka marami pa po kaming sinulatan at sana po naunahan pa po sila ni Senator Trillanes. Iyon po pala hindi na ibigay sa
kanila. Hindi po pala naibigay kay Alan Peter. Binigyan ko po kasi, hindi po kasi, ewan ko po ba doon. Kaya maraming salamat po, Senator, at nabigyan mo po kami ng magandang pag-uusap natin at magandang sagot sa aming mga tanong. Ang lahat, salamat po sa ating mga kakampi, OFWs, at ayan, iboboto po natin si Senator Trillanes. Yan po ang ating kuwan sa Vice President. Alan Trillanes. Alan Cayetano, Alan. Sana po iyan ang ating maging Presidente at Vice President. Ayan. Ay, teka po, sandali. Si Alan Cayetano po kasi, Senator Trillanes, napakarunong na tao. Hangang-hanga po kami sa kanya. Ano po masasabi mo doon? Opo, nag-agree po tayo dyan. Magkapartido po kami sa Nationalista Party. So, opo. Ayan. Salamat po at maraming salamat po, Senator. At kami pinapaglakan mo ang aking program, lalong-lalo na. This is Miss Treasure. Okay. Sana po kailan kaya ulit tayo magkikita. At baka sa radio, kukuha ko kayo, i-guess ko kayo kung pag nalang kuwan, titingnan natin. At saka meron pa akong DWSS, susubukan ko yun, yung DWSS. At saka, thank you, O'Neil, sinulatan na ni Senator Trillanes, yung iyong happy birthday daw. Thank you. Ano? Okay. Thank you very much po. Oo, sa Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine, so fine. Ooh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself.
You walk around here like you wanna be someone else. Ako din. Bumalik na po kami at umalis na po kasi ang ating guest na si Senator Sunny Trillanes. Sana naman po ay iboto po niya. Magkukuhan daw po siya ng Vice President. At saka si Alan Peter Cayetano, magtatambal po sila ni Alan Peter Cayetano. Kaya iboto po natin siya at okay naman po siya. Sana naman po matulungan niya ang ating kakampi at saka ang ating OFWs. Ano po? Sana naman po maging maganda ang kanyang pamumuno sa ating bayan. No? Yun po ang aking gusto lang. Kaya po siya kinuha namin na mauna at magkakuwanan tayo diyan at magkaroon tayo ng magandang namumuno. Yun lang po at maraming salamat po sa ating naging guest, si Senator Trillanes, at saka sa mga nag-text sa akin at sa lahat ng aking mga kaibigan. Maraming salamat po. No? At sana po ay matutunan, maging maganda ang ating pagsasama sa barkada ko. Sana ako'y makarating dyan. Titingnan ko, pag hindi matraffic, dediretso ako dyan. Pero pag matraffic, ay alam naman ninyo, tiyak, hindi ako makakarating dyan. Okay? Thank you. I love you. Thank you. Treasure, yeah, you are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. Yeah, you are treasure. You are my treasure. You are my treasure. You're my golden star. You are my treasure. You can make my treasure come true. You are my treasure. If you let me treasure you, you are my treasure. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na.
Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig!